Joke time muna po, mga kababayan, para stress-free. Tapos sabay bigay ng mga magagandang balita. Yung papakinabangan ng ating mga mamamayan. Di ba? Yan ang maganda. Padala ito mga kababayan ni Angelito de Vera, taga Quezon City. Government employee siya. Ang setting dito mga kababayan, election campaign, tamang-tama po ngayon. May isang lalaki daw po na mahilig umattend ng kampanya. Nagkataon po, kampanya po ni Digong, yung kandidato si Digong. Yung lalaki po na mahilig umattend ng kampanya, nang pumunta siya sa meeting di avance ni Digong, may dala siyang ibong nagsasalita. So tamang-tama, nakikinig po sa mga platika ni Digong. Si Digong pa naman po, mahilig magkwento, mahabang kwento. Siyempre, hindi nawawala yung pagmumura at pangako. Sabi ni Digong doon sa kampanya, kasama yung mga kandidato niya sa pagkasenador, pag kami niya ay nanalo, ngayong eleksyon, ipagpapatuloy ko niya yung war on drugs. Aalisin ko niya totally yung droga at saka tutundukan ko ng korupsyon. Narinig po ng Ibon na Mayna. Siguro lagi yung nakikinig sa mga vlogging natin. Sabi ng Ibong Mayna, sinungaling. Siyempre, nagulat si Digong. Tinanong yung Ibon, sino ang sinasabihan mo ng sinungaling? Hindi man nakikita pa di pa man nakikita yung Ibon ni Digong. Pero narinig niya yung sigaw na sinungaling. Sabi ng mga tao, ito ang nagsasalitang Ibon. Tinuro po ng mga tao yung Ibong nagsasalita ng sinungaling. Nagalit ngayon si Digong. Pinagbantaan yung Ibon. Sa susunod pa niya na pag nagsalita ka pa ng sinungaling. Puputulin ko niya yung pakpak mo. Diretso si Digong mga kababayan sa pagkakampanya para sa kanyang mga senador. Nangako naman po siya na other than yung sinabi niyang tatapusin niya yung droga sa korupsyon, magpapatayo ako niya ng mga flood control projects para solusyonan yung pagbaha. Palakpakan siyempre yung mga tao ng mga DDS. Siyempre narinig ng Ibon, pero tahimik. Walang sinasabing sinungaling yung Ibon. Natakot siguro. Ngayon, tinanong ni Digong yung Ibon, ikaw Ibon, ano yung masasabi mo? Nagsalita yung Ibon. Sabi ng Ibon, alam mo na yun. Hindi nga po nagsalita ng sinungaling. Hindi ba ng Ibon yung sagot? Imbis sabihin niyang sinungaling. Alam mo na yun. Alam mo na niya yun, nagtatanong ka pa kung ano masasabi ko. Ang ibig sabihin ng Ibon, sinungaling. Hindi lang niya masabing sinungaling kasi tatanggalan siya ng pagpak. Alam mo na yun. Sabi ng Ibon. Hindi marunong magsinungaling yung Ibon po. Hindi na lang nagsalita ng sinungaling. Pero alam mo na niya yun. Matik na, 200 pesos. Padala mo na po yung iyong Ay, parang nandito na yung GCash mo. Padala na lang kita ng 200 pesos. Angelito de Vera dyan sa Quezon City. O, isama na kita sa raffle. Sa monthly draw, 5,000 yung mabubunot natin. 5,000 pesos yung price. Sa grand prize natin sa Disyembre, 10,000. Di balik na tayo, mga kababayan, dito sa ating seryosong kwento. Yung joke man lang yon. Ay, taga Muñoz na Nueva Ecija pala siya. Di man taga Quezon City. Pero sa Facebook account niya, Quezon City nakalagay. Anyway, congrats. Dito na po tayo sa mga magagandang balita. Ito hindi sinungaling po na presidente. Tingnan ninyo. Talagang ginagawa niya. Sabi dito sa balita mga kababayan, kabataan ang pag-asa ng bayan. Investing in early childhood education. 700 million allocated this year.
Para po ito mga kababayan sa Pondo for Child Development Center, CDCs. Priority na ng ating Pangulong Bongbong Marcos ang pag-implement nito sa mga 4th and 5th class municipalities sa buong Pilipinas. At ang objective nito ay mapalakas ang child education. Mahal ng ating Pangulong Bongbong, mga kababayan, ng ating mga kabataan. O tingnan naman ninyo. O di ba? Tulad ni Dr. Rosie Rizal, kasi naniniwala siya na ang kabataan, mga kababayan, ay siyang pag-asa ng bayan. Gusto niya na lumaki ang ating mga kabataang Pilipino na mga mahuhusay, na mga mamamayan, na may magandang future. Kaya doon pa lang, mga kababayan, sa kanilang murang edad, kailangang ma-develop na sila. Kaya nag-allocate siya, mga kababayan, ng 700 million pesos para sa early childhood education. Para maturuan po ng tama, hindi lumaking tulad po ni Sarah, walang modo. Di ba? Turuan ng mga magagandang asal. Hindi lang yung magaling sa mga academics, kundi pati sa values education. Yan ang objective ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Kasi nakatapos nga, naging abogado. Tingnan naman po ninyo, yung mag-amang abogado. Tingnan ninyo ang mga nilalabas sa kanilang mga bibig, basura. Sabi nga mga kababayan, character is everything. Pag halimbawa, lumaki ka, mataas nga yung narating mong edukasyon, pero masama man yung ugali mo, wala rin. Ang tawag ng mga matatanda niyan, mal-edukado. Dapat tayo, mga kababayan, makapag-produce ng mga mamamayang mal-edukado. Tama po? Sayang. Kaya dito pa lang, nag-i-invest na po yung ating gobyerno sa childhood education. Yan o, 700 million allocated this year para po sa pondo ng Child Development Centers sa buong Pilipinas. Priority niya, 4th and 5th class municipalities. Yan ang sabi ng ating Pangulo. Siya mismo yung nag-post nito sa kanyang Facebook account. Bongbong Marcos, bagong pag-asa para sa bawat batang Pilipino. Itatayo natin ang Child Development Centers sa mga lugar na walang sapat na paaralan upang masigurong may maayos na simula ang kanilang kinabukasan. Ang ganda ng mga reactions po ng mga tao. Tingnan ninyo, sabi ni Aida Lucena, this is a great initiative, PBBM, Education for All. Sabi ni Planned Parenting Paradise, we should prepare our future generation, our future generations yan, to see best version of themselves by giving them best education in their early years. Sabi ni Mark Tan, salamat sa malasakit mo, BBM. Sabi ni Mary Crisostomo, saludo po kami sa inyong malasakit para sa edukasyon ng mga bata. Sabi ng United Loyalists Cavite, salamat sa tunay na malasakit. Yan ang ating presidente, mga kababayan. Talagang pinapakita niya ang totoong pagmamahal sa ating bansa. Lalo na sa ating mga kabataan na siyang pag-asa ng ating bayan. The hope of our motherland. Ang ating mga kabataan. Yan po. Sabi ng ating Pangulo, gawin na natin ito. I am thinking the daycare centers can also be CDCs. Ganon na rin yun eh. You have the same kind of training for the people. The kids are there. Sabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos during the sectoral meeting sa Palasyo Malacanang with the Second Congressional Commission on Education or EDCOM 2 and other agencies. So sabi po ni DepEd Secretary Sani Angara, ito ang 700 million pesos which will be coursed through the local government support fund will finance the development of CDCs for every municipality. Angara said establishing CDCs is a low-hanging fruit in terms of expense and also a much-needed investment in the country's education sector. Early childhood has been an aspiration of the country since 1978, but according to data, in EDCOM 2's Year 2 report, 5,800 barangays still do not have CDCs despite
a 1990 law requiring each barangay to have at least one. Some 229 of them belong to low-income LGUs. Investing niya in ACCD is a critical step towards improving educational outcomes. It is not only reduces dropout rates and boosts completion, but most importantly, it increases the likelihood of achieving literacy among young learners. Napakaganda po ng programa ng ating Pangulong Bongbong Marcos sa edukasyon. Paliwanag po ni EDCOM2 Executive Director Dr. Carol Mark Yee. By fixing niya the foundations, nutrition, early childhood education, literacy, and numeracy by grade 3, we will ensure that our reforms are strategic, targeted, and enduring. Acknowledging the challenges in the education sector, President Marcos said he was happy that many of the issues brought up were addressed. We've been talking about economic development. We've been talking about inflation niya, agriculture, etc. It's time to shift focus to education. That's our only hope for the future. Sabi po niya. O diba, napakaganda. Tama yung ipinalit na DepEd Secretary ng ating Pangulong Bongbong Marcos, si Sani Angara. Malawak yung pagkaintindi sa sektor ng edukasyon. Hindi tulad po yung ng kanyang pinalitan. Naubos yung pondo. Ang target lang yung confidential funds. Pagdating doon sa mga programa para sa mga bata, pati yung sa feeding program, yung mga pagkain po, nabulok. You see? Parte ito sa magiging, parte ito ng articles of impeachment po. Yung mga anomalies, mga nasayang na pagkain sa feeding program ng DepEd. Para sana mga kababayan, yung kagutuman at malnutrisyon ng mga mag-aaral ma-address. Yung mga diniliver po na mga pagkain bulok. Imagine that. Yan yung inimbestigahan po ng Congress, mismanaged feeding program sa DepEd. Yan DepEd's 5.69 billion feeding program plagued with missing milk. Moldy nutrients during Sara's term as Education Secretary. State auditors have reported that the Department of Education 5.69 billion school-based feeding program for 2023 was plagued with issues including insect-infected or moldy nutrients, unsanitary packaging, rotting food items, and food boxes with questionable manufacturing and expiry dates. And these issues occurred during the incumbency of Vice President Sara Duterte as DepEd Secretary. Yan yung inimbestigahan po ng Congress as published by Impact Leadership September 2, 2024. So napabuti ngayon mga kababayan at napakaganda itong mga programa na ginagawa sa DepEd with the DepEd Secretary Sani Angara. Ayos pa, mabuhay ang ating Pangulong Bongbong. Di ba mga kababayan? At itong ating programa mga kababayan, atid sa inyo nitong ating mga sponsors. Firmax, Firming and Lifting Cream. Pinapay po sa mga pulses in affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito sa mukha naman yung application, anti-aging, Automax po siya. Ito ay Glow 60 mga kababayan. Whitening po siya. Made in South Korea. Ito naman po, Nengxia Red Mix Fruit Drink. Gawa po siya sa goji berry. May anti-cancer properties po siya. At sa mga nagana po ng Malinis and Spaces Fitness Gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab ka rental din po kami. At bills payment po sa aming office. At saka sa mga mahilig po sa mga imported bags, manood po kayo sa live selling ni Madam Eileen Rosales sa kanyang Eileen Closet po. Pati mga shoes, ito yung kanya po. Ito yung kanyang page. Kita ninyo, napakagandang mga online selling po siya. Si Madam Eileen Rosales. At cellphone number niya po, 773-798-7816.